dapat mabilis ka rin mag-isip pag nasa OR ka kasi Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, BD here, and for today's video, pag-uusapan natin ang difference ng OR dito sa US compared to UK. If matagal ka nang nanonood ng vlogs ko, nasabi ko na yun before na nag-work din ako sa UK and may isa tayong follower na nanonood ng ating vlog na nag-comment. Ito siya. Sabi niya gusto niya malaman kung ano yung difference ng OR sa UK tsaka sa US. So, if you are new to my channel guys, please consider subscribing. Paklik na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. And disclaimer lang guys, yung vlog na ito, lahat ng sasabihin ko dito is just based on my experience. Kung may mga manonood dito na willing i-share din yung kung ano yung OR sa hospital nila, kung paano nila ginagawa yung process, please comment it down below para malaman din ng mga OR nurses na galing sa ibang bansa na pupunta dito sa US at ma-compare nila kung ano yung difference ng ginagawa natin dito sa US. So, let's start. So, may kodigo ako dito guys kasi sinulat ko siya kagabi. Medyo marami-rami and hindi ko siya may isip or hindi ko siya masasabi ngayon ng like on the spot. So, kailangan ko siyang isulat. Unang difference guys ng UK OR nurses versus US nurses. Dito sa US, ang tawag sa OR nurses is OR nurses. Sa UK is theater nurses at ang mga operating room sa UK is theater ang tawag and dito naman sa US is operating room. So basically kung ano yung mga natutunan natin nung college, yun talaga yun dito sa US. Yung mga terms natin na nakikita sa books dati, yun ngayon dito sa US. I remember nung nasa UK ako, yung orientation namin noon is 2 to 3 months I guess. Or correct me if I'm wrong guys dyan sa comment section. Sa UK, ang orientation ng OR is 2 to 3 months. Dito sa US, 6 months ang orientation. And same lang din naman, iikot ka sa different services. Tapos, kung ano yung gusto mo, yun yung parang magiging main service mo, parang ganon. Nung nasa UK ako, ang main service ko are ophthalmology and orthopedics. Tapos dito naman sa US, ang main service ko is cardiovascular and umiikot din ako sa general, yung short staff, ganun. Next naman, ito yung pinakamalaking difference dito sa US compared sa UK. Sa UK nung nandun pa ako, ang nurses sa loob ng OR is max na ang 4. Yung nurses na yun nag-scrub at saka nag-circulate. So, depende na yun sa usapan nyo kung sino yung unang mag-scrub, kung sino yung mag-circulate. Ganon. So, basically, isang scrub, 3 yung mag-circulate. Yun yung maganda. And then, may isa kayong ATP ang tawag, Assistant Theater Practitioner. Dito naman sa US, 1 scrub, 1 circulating. Yung scrub mo, yun na yung mag-scrub ng lahat ng kaso na meron ka. Say, for example, may 4 kayong case, nasa general ka, robots, breast, or anything. Kung sino yung scrub tech mo, yun na yung mag-scrub sa lahat ng cases. So, ikaw, basically, na RN, mag-circulate ka lang. Although, guys, dito sa US, may mga nurses din na nag-scrub at may nag-circulate. Depende yan sa hospital kasi may mga hospital na short ng scrub tech. So, kailangan nilang i-train yung mga nurses nila na mag-scrub. Next naman, so sino-sino yung mga nasa OR pag nag-start na yung surgery? So sa UK, mayroon tayong surgeon or yung attending surgeon. Tapos yung mga resident, minsan may mga first assist din kung wala yung mga resident, anesthesiologist, ODP or operating department practitioner, scrubs, and circulators, then assistant theater practitioners. So, dito naman sa US, surgeon, physician assistant, first assist, scrub, tsaka circulating. Tsaka anesthesiologist, tsaka yung ODP dito, sila yung mga CRNA or Certified Registered Nurse Anesthetist. So, basically, ang nasa room lang is
7 lang kayo. Ang kagandahan lang dito sa US, halimbawa yung patient is nasa pre-op, nasa ICU, nasa emergency yung patient, sasama sa'yo yung Certified Registered Nurse Anesthetist or the CRNA para kunin. Sa UK kasi, ang naalala ko doon sa hospital namin is yung pre-op nurse, siya yung nagdadala sa OR ng patient. Dito sa US, may on-call din kami. Same lang din doon sa UK, nag-on-call din kami. Tapos, dito sa US, may turnover team kami at saka instrument runner. So, ano yung turnover team? Yung turnover team, sila yung mga naglilinis ng room after ng case. Pag tapos na yung kaso mo, magpe-page ka lang or tatawag ka ng turnover team, tapos pupunta na sila sa kwarto nyo, maglilinis, magwa-wipe. Basically, i-ready nila yung room mo for the next case. Pero yung bed setup at yung instruments, yung hala dun is yung nurses na tsaka scrub tech. So, basically, yung turnover team is magwa-wipe and then magmamap. Tapos, kukunin lahat ng mga basura sa kwarto. And then, instrument runner. So, say for example, may tray kang kailangan sa room. So, instead na ikaw na circulating nurse ang lalabas, tatawag ka lang ng instrument runner, siya na yung magdadala ng tray na yon papunta sa room mo. So, basically, hindi mo kailangan lumabas. And then, yung instrument runner naman, sila din yung kumukuha ng mga machines mo na kailangan para sa next case mo. Sila din yung nagpre-prepare. Efficiency-wise, mas efficient yung OR dito sa US compared dun sa UK. Yun yung napansin ko ha, based on my experience lang guys. Tapos, dito kasi, since ikaw lang yung circulating nurse, so lahat ng tao sa loob ng kwarto na yan, lahat aasa sa'yo. So, yung anesthesiologist, pwedeng umutos sa'yo, yung surgeon, may pwedeng iutos sa'yo, yung scrub mo, yung first assist, ikaw yung circulating. So basically, ikaw yung tutulong para maging smooth yung pagtakbo ng OR nyo. Sa UK naman, marami yung mag-circulate. Say for example, 4 kayong nurses. Sa UK based na to ha. UK na OR. So, say for example, 4 kayong nurses. Isa yung mag-scrub, 3 yung mag-circulate. So, at least, kung may kailangan ka, marami yung mag-circulate sa'yo, hindi mo kailangan suluhin lahat ng responsibility. So, yun. So, yun yung maganda sa UK. Dito naman sa US, pag nagsabay-sabay yung utos nila, say for example, nag-utos yung surgeon, yung anesthesiologist, so kailangan mong i-prioritize kung ano talaga yung pinaka-importante. And then, to follow na yung iba. Dapat mabilis ka rin mag-isip pag nasa OR ka kasi anything can happen. Pwedeng magka-complication during the surgery, pwedeng mag-arrest yung patient anytime dyan sa OR. So, kailangan mabilis ka rin mag-isip. Kung sa UK noon, di ba 4 kayo mag-scrub. So, halimbawa ikaw yung unang mag-scrub. So, magbe-break ka muna, tapos mag-scrub ka. Nag-assign na lang kayo kung sino yung unang magbe-break, kung sino yung next. Dito naman sa US, may breaker kami. Sila yung magbibigay ng lunch at saka ng break sa'yo. So, yung first break mo is 20 minutes and then yung lunch mo is 30 minutes. So, yung first break mo, yung 20 minutes is paid and then yung 30 minutes is unpaid. Naalala ko noon, nung nasa UK ako noon, nag-huddle kami bago yung case. So, may listahan na kami ng mga case for that day. Tapos, i-discuss pa isa-isa ng surgeon kung halimbawa kung anong kailangan niyang tray, kung anong mga suture, kung ano yung local na kailangan nila. And then, dito naman sa US, walang huddle na mangyayari guys. So, bale, kung updated yung preference card, mas maganda. Pero pag hindi, kailangan mong tawagan yung surgeon, kailangan mo siyang tanungin, doctor, ano ba yung kailangan mo sa first case mo? Anong local, anong positioning, ganon. So, basically, kailangan mong makipag-communicate sa surgeon talaga. And then, sa next case naman, halimbawa, patapos na yung first case, pwede mo nang tanungin yung surgeon na, Doc, what are your plans for the next case? Parang ganon. Do you need this and that? Ganon. So, tatanungin mo siya. Kailangan maging proactive ka kasi ang surgeon, after ng surgery, mawawala na yan, guys. Okay? Mawawala yan. Babalik yan ulit para mag-consent lang ng patient sa pre-op.
So, kailangan proactive ka habang nasa OR pa siya. Itanong mo na lahat ng gusto mong itanong para at least sa next case, mas smooth na lang yung flow ng OR nyo. Naalala ko nun guys, nung nasa UK ako, more on, kailangan parang ma-check ka, parang ano bang tawag dun, ma-certify or hindi ko alam guys, ano ba yung tamang term nun? Comment down below guys kung ano yung tamang term, ma-check off ba yun? Ano ba? Pag nag-insert ka ng Foley, hindi ka allowed na mag-insert ka lang basta-basta ng Foley doon sa UK. Kailangan ma-check off ka muna or parang basta something. So, dito naman sa US, for as long as kaya mong maglagay ng Foley, alam mo kung paano maglagay, good to go ka na guys. Pag alam mong mag-insert, mag-insert ka. Tapos, nasa UK ako, parang di ba pag halimbawa may mga bago kayong equipment, bagong tray, or bagong system na gagamitin, makikita mo yung vendor or yung rep. Pero as time passes by, pag nagagamay nyo na yung mga kailangan nyong gawin na hindi nyo na kailangan ng rep or vendor, nawawala na sila. So dito sa US, hindi. Pag may surgery, kailangan andun yung vendor. Hindi pwedeng iasa sa staff. So, yun, kailangan andun pa rin yung vendor. Hindi sila nawawala guys. Hindi katulad dyan sa UK. Based on my experience lang guys yung rep namin nawawala na siya pag alam na namin yung gagawin namin. Tapos, since nag-ortho ako noon, ako mismo yung kumukuha ng implant. Dito naman sa US guys, yung vendor or yung rep yung kumukuha ng implant. For me, mas okay pa rin na vendor or rep pa rin yung kumukuha ng mga implants. And pati mga trays. Yung parang may loan instruments din kami. Naalala ko sa UK may mga loan instruments din kami. So dito guys, yung implants, yung loan trays, yung mga rep or vendor yung kumukuha nun. So pag inutusan ka na kunin yun, hindi mo kailangan kunin yun, pasa mo sa vendor, sila yung kukuha nun para sa'yo. Yun. So I think yun lang naman yung naiisip ko na parang difference ng OR dito sa US versus sa UK. So, if may mga nakalimutan pa ako guys, please comment it down below. I'll be happy to read all of them and then para mabasa na rin ng ibang mga OR nurses na pupunta dito sa US na galing sa ibang bansa din. So, yun, let's help each other guys, and kung may mga tanong pa kayo guys at kung may mga gusto kayong i-vlog ko for the next content guys, please comment it down below. Again guys, please click the subscribe button, pa-click na rin ng notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong videos. And I guess that's it guys, and I'll see you on my next vlog. Bye! Yeah.